Hello! Hello everyone! Hello po sa inyong lahat ng mga nandito right now. By the way, thank you so much sa lahat ng mga nandito ngayon at the same time. Welcome po sa ating event for today which is yung Why Pursue Digital Business. Okay? Turning Achievements. 'Di ba? So ngayon, hello po sa lahat ng mga nandito ngayon. Ayun, so kay Coach, kay Joel, ayun, so watching from Kuwait, kay Nova. Ayun, so hello po sa inyo lahat ng mga nandito ngayon. So shout out ko muna, okay, yung mga nandito ngayon. Pero before that, di ba magpapakilala din po ako sa inyo. I am Coach Krisa and I am your host for today. Ayan, so welcome again sa lahat ng mga nandito ngayon. Please type kung nasan ka ngayon. Ayun, so watching from Naga City, hello kay Julius. Yan, so kay Joy watching from Saudi. Ayan, so grabe, 'di ba? Iba't ibang bansa, 'di ba? Yung nakakakita ng event natin for today. At the same time, again, thank you so much from nasa barko daw siya kay Joel. Ayun, so hello po sa iyo diyan watching from Rome, Italy. Ayan, so ang bilis. Ayan, so ang dami na ng mga nandito ngayon. Ayun, nakakatuwa naman kasi bakit yung mga speakers natin for today is mga OFWs din po ng mga katulad nyo, okay? Kaya kumbaga mas makaka-relate kayo, 'di ba, sa kanila. Ayan, so tignan ko na lang muna yung mga nagme-message. Ayan, so hello po kay Delia. Ayan, so thank you so much. Hello din po sa iyo. Ayan, so welcome. Watching from Austria. Kay Rose, di ba? Thank you so much na mga nandito ngayon, di ba? Ang grabe, ang dami nyo. Yan, watching from Israel. Ayan, so hello po sa iyo dyan kay Delia. Ayan, so watching from Italy kay Marife. Ayan, so hindi ko na maisa-isa pero thank you so much and welcome po sa ating event for today. Ayan, so again, congratulations agad kung nandito ka. 'Di ba? Bakit? Kasi yung mapapakinggan mo is hindi ordinary na mapapakinggan mo lang kung saan-saan. Okay? Ayan. So again, I know ready na yung lahat ng mga nandito ngayon. Please type naman ng I am ready. Ayan. So para makita ko din na ready na kayo na makapakinig, 'di ba? Ng ating event for today. Ayan. So again, thank you so much. Ready na ang lahat. Ayan, so bago tayo mag-start, 'di ba? Maganda na naka-open cam tayong lahat, 'di ba? At the same time, maganda na nakaupo ka and naka-focus ka lang sa event natin for today. Bakit? Kasi may mapapakinggan ka dito sa event natin for today na pwedeng makapagpabago, 'di ba, ng situation mo ngayon, okay? At the same time, again, maganda, 'di ba, na naka-focus ka sa event natin for today para naman makita ko din yung mga nandito ngayon. Thank you so much sa mga naka-open ng camera. Ayan, so alam ko na yung iba dito is busy din, 'di ba? Mga OFW na nakita ko ngayon naka-open pa ng camera. Ayan, so again, welcome po sa event natin for today. And before that, 'di ba, ipapakilala ko yung ating speaker for today. Okay? So maganda na makita nyo din, okay? Kung ano yung naging result niya dito. Okay, before that, 'di ba? Um panoorin muna natin yung video niya, okay? Para naman mas makilala nyo yung first speaker natin for today. Okay, ayan, so Tech, please share the video. Hi, I'm Joel Magsayo, dating security guard 5 years sa bansang Qatar. And marami akong mga OFW na nakakausap na level up na rin sa buhay. Our speaker for today, OFW from Qatar and right now newest Millionaires Club member of our community. Let's all welcome Mentor Jomar Magsayo. Let's do this! Are you ready for a comeback? Are you ready to fly? Ayun, yes. Good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat worldwide.
sa lahat ng mga business partner natin sa iba't ibang parte ng mundo. Ayan, shout out nga pala sa lahat ng mga nandito. Ayan, sa mga business partner ko from Italy, nandito na lahat. Si Ate Lourdes, si Kuya Alberto, sino pa ba? Si Grace, taga Isabela rin yan. Ayan, si Kuya Jess, Nico, and sino pa ba yung mga nandito? Ayan, si Pres Aquiliano Bautista. Ayan, so shout out sa lahat ng mga nandito. Ayan, ang dami natin. 38,000. Ayan. So, hindi ko na may isa-isa. So, sa lahat ng mga nandito, ayan, patay naman po ng number one kung loud and clear ako sa inyo. Para siyempre, yun, makita ko din kung talagang nakikinig ang lahat ng bawat isa dito. Yun. Thank you so much sa community natin, Digital Biz. Ayan, community. Thank you so much kasi isa ako sa naturuan at nag-guide dito and nakawi for good. Thank you so much. And siyempre sa lahat ng mga mentor natin dito na nandito right now sa loob ng Zoom. Kay Mentor Jessica, May Peralta Rosal, and siyempre sa kapatid niya na pogi na mentor ko, na si Mentor Jerwin Hope Balstin Peralta. So, thank you so much po mga mentor kasi kung hindi po dahil sa community biz, ayan, sa digital biz, siyempre, hindi rin po ako nakapag-forgo dito and then hindi rin po ako naturuan. So, always remember, yes, English na tayo ngayon, di ba? That your present situation now is not your final destination. Tama ba? The best is yet to come to 2020-25 na. So, gising-gising na mga kapatid. Kung natutulog pa ang 2024 mo, ngayon gising na sa 2025. So, yun. Tama si Coach Chris ha. So, I'm a former OFW 5 years sa Bansang Qatar. And isa rin po ako sa, yun, na sumubok, naglakas ng loob. And bago ko to nakilala, ayan, siyempre gusto ko lang din naman na yung ikukwento ko para makapulot din kayo ng, siyempre kahit konting experience lang din. Kasi nung nakita ko to, nag-apply muna ako ng Canada. But ayun, isa rin po ako sa na-scam. So, hindi ko naman po sinukuan yung mga opportunity na dumarating hanggang sa nakita ko tong Facebook advertising, na nakita ko yung community natin na digital biz, no? Sobrang ganda. Kasi bakit ako, ang dami kong mga nakita din na nakayanan. Sabi ko sa sarili ko, talagang gusto ko rin ito. So, kung isa ka sa na nakuha sa Facebook advertising na hindi mo kakilala, ayan, paano ka ba nakilala? Ayan, i-type mo naman yan kung paano ka nakilala. So, ayan, nakita po ninyo yung ID ko sa Qatar. Kung nakikita nyo, 2023, umuwi ako dito for good. And siyempre, ayaw ko na rin talagang mag-abroad. Hindi rin naging maganda yung naging situation ko doon. Maraming experience, pero yun nga, buti na lang talaga, nandito tayo sa digital o community. Yan. So, sa lahat ng mga nandito, I'm sure ako na hindi naman aksidente na nandito ka. I know na, siyempre, may pangarap ka, kaya nandito ka. Kahit na sobrang pagod mo, kahit sobrang, di ba, kung busy mo, nandito ka. So, thank you so much siyempre, nandito ka sa loob ng natin, ng Zoom. So ano ba yung mga itatopic natin mamaya? Oo. So next po, Tek, para makita po ninyo yung poging-pogi na, ayan, na, natin, slide natin, ayan, 5 years sa Qatar, walang naipon, utang resibo. So nakipagsapalaran talaga, and buti na lang, at nakilala ko yung pogi natin na mentor. Yan, pero siyempre, dito, nung una din, talagang hindi ko rin alam. Wala akong time, sabi ko sa sarili ko, hindi ko tuloy niya. Talagang hindi ko naman din linya eh. Kahit, kahit sino naman dito, di ba? Kung sino yung mga nandito na hindi linya, pare-pares lang din naman tayo. Oo. Buti na lang at nandiyan yung mga mentor natin, mga coaches natin. Kung sino nakapag-invite sa'yo, nako, oo, balikan mo. Kasi bakit kamo? Yung tinuturo nila, katulad mo din ako, na nandiyan sa loob ng sumno, na nakikinig, na hindi rin alam ang gagawin. Pero right now, isa na rin po tayo sa nagtuturo. And then, syempre, ang dami na rin po na bago rito sa atin. Ayan, next po, Tek. Ayan. So, ano ba yung pag-uusapan natin sa ngayon? So, syempre, ang title ng event natin is yung Why Porsche Digital Business Turning Ambition into Achievement. So, ang topic natin talaga is tungkol ito sa digital business, kung bakit natin ito, siyempre na nandito tayo ngayon. Oo, and siyempre mga benefits o kaya yung mga advantage kung paano natin na magkaroon tayo ng
kaalaman tungkol dito sa, siyempre yung apat na quadrant. Ano ba yung apat na quadrant na yan? So, ito yung apat na quadrant. Tatalakayin natin dito yung apat. So, siyempre kung paano paikutin yung pera. Tama ba? So, ano ba yung active income? Oo. So, sa lahat ng mga hindi nakakaalam, ang active income, ito po yung direktang ikaw yung nagtatrabaho. Tama ba? Pero kung nakalib ka o nagkasakit ka, wala kang kita. Oo. O kaya, 8 hours lang yung ano mo, yung pasok mo. Tama ba? And hindi ka na pwedeng kumita kasi yung puhunan mo, katawan mo lang. And dito naman sa passive income, ito naman yung, siyempre, yung effort, yung time ng ibang tao na gumagawa para sa'yo. Kahit tulog ka o kaya kahit nagkasakit ka, meron pa rin na nag-e-effort para sa'yo. Ito yung tinatawag na passive income. So, nandito tayo sa passive income. So, ano, di ba? Napakaganda. Kasi, siyempre, yung meron tayo na negosyo, ito yung magbibuild tayo ng leader mo din. O, katulad din ng mga nandito, siyempre, kung wala ka pang leader, yun ang hanapin natin. Pero don't worry kasi hindi mo naman to gagawin mag-isa. So, ano ba yung cash flow quadrant? Yan. So, number one, ito po yung employment. So, sino ba yung mga employment na matagal na rin na naging empleyado? So, isa na rin po ako doon. Ayan. Patype naman po ng employment kung isa kang empleyado. Kung ano ka dyan. Self-employed ka ba? Businessman ka ba or investor ka ba? Saan ka ba diyan? Oo. So alam naman natin ang pagiging empleyado talaga, likas na talagang naturuan na rin tayo na sabi ng mga magulang natin, anak, mag-aral ka mabuti, o di ba? Tapos mo mag-aral, maghanap ka ng magandang trabaho. So yun yung mga sinasabi sa atin, di ba? So right now, yun, pinapakita dito yung digital business na talagang nandito na tayo sa new era. O, di ba? So, napakaganda kasi itong tatalakayin natin ngayon is kung paano din natin na ma-improve pa natin yung hindi lang tayo nakadepende sa trabaho natin, meron tayong source of multiple additional income. Di ba? Napakaganda niyan, di ba? So, kung nakikita po ninyo yan, ang pangalawa po, ito po yung 95% of the population, yung self-employed. Ito naman po yung mga example nito is yung like example, isa kang doktor, isa kang attorney, pero kailangan mo talaga ng pwesto mo. Oo, ikaw yung nagmamanage dyan. And kapag ka sinarado mo yung pwesto mo, o clinic mo, o ano pa man yung office mo, na siyempre kung ikaw lang nagmamanage, talagang wala rin kita. So, napakaganda itong business kasi ito yung sinasabi na talagang nandito tayo ngayon sa new era natin. Yan, sa business. Ayan, patay naman po ng ano diyan, business. Ayan. Dapat naman po, ayan, kung naintindihan ba, nakakasunod naman ba? Oo. So, ayan. And ito naman po yung investor. Oo, 5% sa population na kukunti lang din talaga. So, kung nakikita nyo yung mga Bombay, mga Chinese, bakit sila nandito sa Pilipinas, ano ba yung ginagawa? Di ba, hindi naman natin sila empleyado. Oo, sila yung mga talaga nagbi-business dito. Tayo naman, iniiwan natin yung sarili nating bansa. And tayo, nandyan tayo sa, siyempre sana malayo para magtrabaho. Di ba? So, parang may mali. So, tayo dapat yung nagnenegosyo na nandito sa, ano, di ba? Na tayo wala naman talaga sa pag-asenso yung pagiging empleyado. So, matagal na rin po ako naging empleyado. Eh, buti na lang talaga naturuan tayo dito kung paano din magnegosyo. Ayan. Thank you so much, Mentor Jerwin. Ayan. Oh, and then next po, Tek, para makita din po yung iba. Ayan. Ano ba yung ano natin? Ayan, next po, Tek. Ayan, why business entrepreneurship? So, syempre dito yung, ito si Sir Manny Villar, ang sabi niya, ayan, I think we could have growth faster in our citizen, have been entrepreneur. Ayan, kung nababasa pa po ninyo lahat, the book of population is working, their entrepreneurship. I own the firm, believe that poverty can only be reduced through the business. Wealth creation is the way forward. We're not entrepreneur enough. I think this is the reason for the age. So, di ba? Napakaganda yung ano sinabi ni ano natin, di ba? Sir Manny Villar. So, dito sinasabi rito kung ano yung ah, maalis natin yung tayo yung nakilala natin na siyempre pagka-empleyado natin, di ba? Makaalis tayo sa kahirapan o kaya siyempre wala naman talaga pag-asinto sa pagiging OFW natin. So mabawasan ang kahirapan, siyempre mabilis na umusbong yung
pagiging negosyante natin. Oo, para mabilis. Siyempre, yung mga ano natin, kailangan natin mga yung maturuan tayo dito, 'di ba? Ng mga negosyante sumama tayo sa mga marurunong. And alam naman ninyo si Senator Manny Villar, isa sa talagang very succeed na talagang negosyante na pinakamayaman isa dito sa Pilipinas. And siya yung talagang nagtulong din na isa sa mga ano natin, mga negosyo, 'di ba? Kung nakikita niyo yung mga negosyo niya, 'di ba? Nagkalat, 'di ba? Kung ano-ano yung mga negosyo niya din. So, yun yung talagang patunay na talaga na si Senator Manny Villar talaga na isa sa talagang pinakasucceed dito sa Pilipinas na entrepreneur. So, next po, Tek. Ayan. O, naku, ang haba. I believe that our country would better prosper in our people. Would describe the business owners entrepreneurship. Ayan, also. Ayan, so kung mababasa po ninyan, tignan nyo na lang si Manny Villar, richest Filipino. Grabe talaga yung income niya, network na income niya, di ba? So, lahat talaga ng mga OFW talaga gusto niya rin na yun, na hindi lang sa pagiging OFW, kailangan din talaga maglagay ng negosyo kasi alam naman natin mostly na mga OFW, padala dito, padala doon. Siyempre, pag uwi dito, nako, wala natira. Ikaw naman yung kawawa na nandito ka na pag uwi mo, babalik ka na naman ng abroad. So, yun yung tinuturo dito sa digital business community natin na siyempre, habang malakas ka o siyempre hindi naman natin talaga habang buhay na nandiyan tayo na malakas, di ba? And kailan mo ba sisimulan magnegosyo? So, napakaswerte natin kasi ngayon pa lang na nakita mo to, sumunod ka, sumabay, and gawin mo talaga kung ano yung pinapagawa. I'm sure ako na isa ka rin sa makakakuha ng magandang resulta. Okay? So dito, yung pagtatrabaho, 'di ba? Alam naman natin yung pagtatrabaho, 'di ba? So ganyan yung paikot-ikot natin, yung sure ways, way to get out of the rat race. So yan yung cycle ng buhay natin mga OFW. So, isa ka ba dyan sa nakaranas ng ganyan? Sweldo, utang, ayan. Ano pa ba? Mga bills, bayad utang. So, talagang ano din eh. Ito talaga yung paikot-ikot ka lang. Oo, paano ka ba makakalabas dyan? So, ito na, pinapakita na sa'yo yung digital business ng community natin na ito yung sundan mo. Kasi alam mo ba na isa na rin ako na nakauwi talaga for good. So, sa lahat ng mga dito, ayan, ganyan na ganyan din po ako sa inyo. Okay? So, yan po yung mga ano natin, di ba? Walang kasiguraduhan yan, yung pagiging OFW natin, di ba? Hindi natin alam kung kailan ka uwi. Eh, minsan, di ba, yung COVID noon, ang dami din, ano din, di ba? Na talaga nawala ng trabaho, napipila rin kung saan-saan din. Talagang buti na lang meron mga ganitong online na digital. So, yun, the sure way to get out, yan, makalabas ka sa, siyempre, talagang, ano din yung matagal ka na rin na walang pinagbago. So, lumabas ka dyan and, yun, sabay ka dito sa digital business. Ayan, patay naman po ng digital. Ayan, business. Ayan, sa community natin para siyempre mas lalong mapamilyar ninyo yung community natin na super ganda. Ayan, digital business. Ayan, talagang yung mga nakakasunod. Nako, kayo yung talagang maano na, nabibigyan ng blessings, di ba? Bayad, utang, sweldo, nako, problem yan. So, nandito na yung solution. Oo, so, ito na yung solusyon yung pagninegosyo natin. Okay? So, alam naman natin na talagang pagninegosyo talaga dito tayo may improve. Yan. Next po, Tek. Ayan. To be an entrepreneur. Ayan. I-type mo. To be entrepreneur. Ayan. The sure ways to get out of the rat race. Ayan. So, ito mga sinasabi ng mga talagang mga successful na tao. Ayan. Si Devin Thorpe. Ayan. Mga talagang ibang bansa na nagtuturo sa dahil sa negosyo, di ba? So talagang marami mga negosyante ang nagtuturo na talagang para makalis tayo sa yun, sa kahirapan. And siyempre yung homelessness. Ayan, next po, Tek. Ayan. Ayan, many graduates complain that it's difficult to get job these days despite having a diploma. The solution is to take your own job, create job
So others, the entrepreneur money bilyar. So yan na naman, yung mga pag-graduate, nagko-complain, di ba? Mahirap din na nakapasok sa trabaho and then ilang years na nag-elementary, di ba? Ilang years na nag-high school, ilang years na nag-college, di ba? Ang sahod, 300 to 500 pesos lang sa isang araw. So, paano mo masusulit yung, di ba, makatulong agad siyempre sa mga magulang, sa mga kapatid natin na nagpapaaral, o sino ba yan, tito-tita na nagpapaaral sa atin, di ba? Imagine mo, kahit hindi mo anak, mga pamangkin mo, pinapaaral mo pa din. Oo, so talagang ito na yung magandang way na kung meron kang pamangkin, kapitbahay na gusto mong tulungan, ipasok mo na lang sa amin dito sa Community Digital Biz kasi I'm sure ako na itong many graduates complain, ito na yung solusyon. So next po, Tek. Ayan. Ito, di ba, nababasa naman ninyo, no work, no pay, game plan to financial. O, totoo, di ba, napangunahan ko na ito yung mga preparatory, ayan, 2 years na, ayan, kinder, di ba? So, ilang years na in-invest mo dyan? 18 years na, ano, na taon in-invest mo. And then, yan, gumastos ka na. Imposible naman na 2 million lang, di ba? Paano kung private yung school? Alam mo naman din kapag ang gusto ng mga mayaman o mga ano din, di ba? Sa mamahalin. Paano kung yung ano din, yung mga ordinary school, di ba? Pero ganun pa rin ang gastos. So, malaki pa din. And then, nandito yung ano natin, di ba? Ayan, yung 20,000 per month lang yung sinasahod natin. Ayan, alam mo naman yung, ayan, office politics. Kung nakagraduate ka, palakasan din yung system, compadre system, di ba? Kahit na magaling ka, eh, yung mga kasabayan mo, may mga matataas na rangko ng mga tito, tita, di ba? Mga kakilala ni sir, kakilala ni ma'am. Oh, dito talaga, maranasan natin dito. Totoo talaga yan, office politics. And then, overload work. Hindi ka naman pwede magkakapagreklamo kahit na marami kang trabaho. Kasi sinusunod mo yung amo mo, hindi naman pwedeng hindi mo sundin. Kasi siyempre, pagka hindi mo sinunod, alam mo na mangyayari. Di ba? And then, ito na naman, maranasan natin dito yung emotional pressure. Oo, yan, yung stress ka na, nangungulila ka na, di ba, sa dami ng trabaho mo. Oo, totoo ba yan? Lalo-lalo ng mga OFW natin, di ba, malayo sa pamilya. Oo, gusto nang umuwi. Oo. Nung nasa dito sa Pilipinas, gusto mag-abroad. Nung nasa abroad na, gusto rin umuwi dito sa Pilipinas. Oo. Naranasan niyo ba yon? Parang hindi. Ayan, patayip naman po ng, ayan, tama po daw, sabi ni Ate Marity sa Italy. Yes, tama po kasi naranasan din po natin yan. Oo, napakaganda talaga ng mga itinuturo natin, di ba? May mga natututunan ba? Ayan, sabi ni, yes, tama daw, sabi ni ano, Ate Lisa, Ate Lisa. And one mistake is great, so, di ba? Sa isang desisyon na pagkakamali, siyempre, mayroon din naman tayo natututunan dyan. Oo, and yun ang kagandahan dito, natuto ka na, pero nilalaban mo pa rin, pinagdidikdikan mo pa rin, pinagsisisikan mo pa rin, buti na lang talaga, nag-ano ka din. Oo, katulad ka din namin. Ayan, tuloy-tuloy lang din itong ginagawa natin. I hope na isa ka na rin sa makakuha ng magandang resulta dito. Yan, next po, Tek. Ayan, bakit tayo nag-abroad? Oo, di ba, may mga ambition tayo, may mga pangarap tayo. Ayan, di ba? Kahit na nandyan ka, iniisip mo pa rin, pera pa din. Nandito ka sa Pilipinas, pera pa din, di ba? Lahat naman tayo, oo, pera din naman ang iniisip. Pero alam niyo ba na mas ma-risk yung nandyan tayo sa abroad. Oo. So ito yung mga income sa local currency, di ba? Ano ba yan? Siyempre, ito yung ano, rent in local currency. Ano ba yan? Ano yung nangungupahan ka ng binabayaran mong bahay, 'di ba? Isa sa pinaka gastos 'yan lalo na sa alam naman natin sa bansang Italy, 'yan mga kwento marami tayong mga business partner diyan na nandiyan din nagbabayad ng bahay. 'Yan sa Canada, USA. Bihira lang sa ano sa Saudi kasi siyempre sa amo sila mismo talaga. Saan nag-ano diyan. And then yan, food in local currency. So, diyan naman, hindi mo naman pwedeng makapagpatayo ng ano din, di ba? Restaurant, Jollibee, impression na sobrang laki din ng ano, di ba? Ng
babayaran na capital pag magnenegosyo ka din dyan sa ano din, sa ibang bansa. And yan, bills in local currency, yan naman yung binabayaran natin na tubig, kuryente, di ba? Ano pa ba yan? Tawag pa dyan, ano pa yung mga pwesto, o di ba? Yung mga naniningil din dyan. And yan, homesickness, ano ba yan? Yan na yung emotional na kondisyon na maranasan na kapag malayo ka sa pamilya mo, lungkot na, pangungulila na. And yun, kadalasan na gusto lang umuwi sa bahay. Dito sa Pilipinas. Yung iba, hindi na ano din, di ba? Yung iba, hindi na ano din, nagbibigti na. Marami din natin mga kababayan na nangungulila dahil sa malayo sa din sa pamilya. And ayan, yung risk in living foreign land. Yan. So, siyempre, nandiyan tayo sa ibang bansa. Eh, yung kultura. Oo, di natin talaga yung pakikisalamuha. Di ba? Yung communication, medyo may ilang-ilang siya. Di ba? So, siyempre, Inglesero yung ano mo, yung amo mo. O ano ba yan? Katari ba yan? O talagang mga hindi mo rin maintindihan minsan, di ba? Oo. So, yan din mahirap din sa ano sa ibang bansa din lalo na kung hindi natin talaga ano din. Hindi siyempre meron kang work teammate, mga dokumento, ayan. And then ito naman yung double or triple job. Nako, pag ito naman yung kinuha mo, kung bata ka pa, okay, okay pa, di ba? Kaya mo pa ng double or triple job. E paano kung sa edad mo din, di ba? Na siyempre napapagod na rin yung katawan mo, katawan natin, di ba? So talagang ano din, ito naman yung labis na pagkapagod mo dyan. Oo. Eh, buti naman sana kung talagang hindi naman tayo nagkakasakit, parang robot na lang din tayo, pero hindi naman ganon. Tao lang din tayo, di ba? Napapagod din. Tama ba? Patayip naman man ng tama kung naniniwala ka. Parang hindi, seryosong seryoso si ano, si Ate Lourdes, si Kuya Alberto, Kuya Jess. Oo, nako. Yung mga seryoso itong mga business partner ko dyan sa Italy, talagang pumapasok kahit napagod pa din, di ba? And then yan, ang kagustuhan natin na send money to your relatives and family. Ayan, lalo na natapos na naman yung pinagkagastusan na Pasko, di ba? And balik na naman tayo sa ano din, di ba? Reality na naman, hanap na naman tayo ng pera. So, buti na lang talaga. Meron tayo dito sa digital community base. Kaya patay naman ulit ng ano, ng blessing. Ano ba yung mga pangarap ninyo? Bahay ba? Kotse ba? Makapag-travel ba? Ano pa ba? Oo, house and lot. Ayan. So makukuha yan dito. Pagtulong-tulungan lang din natin, di ba? Ayan, blessings, blessings, blessings. Ayan, lahat na nandito, mabiblisingan. Ayan, yun din syempre, ayan. Next po, Tek. Nakakasunod naman. Ayan, gusto mo ba? Ayan, will you seal your eyes for 1 million? Ayan, gusto mo ba na ibenta raw yung mata mo ng 1 milyon? Eh, kahit ako naman, kahit sa'yo na yung 1 million mo, ang sarap na mabuhay sa mundo na kumpleto yung mata, di ba? Makita mo yung ganda ng mundo, di ba? Yun ang ano natin, kumbaga, mas lamangan natin yung positive mindset natin. Tignan natin talaga yung ano, di ba? Yung sa mata natin yung mga nakakatulong sa atin. Tignan mo lang yung mga resulta, sumabay ka, yun, tignan mo palagi yung mga resulta, huwag mong tignan yung negative, di ba? So, bakit mo ibebenta yung mata mo? Sino ba yung gustong ibenta yung mata dyan? Oo, siyempre, wala naman, di ba? Oo, so, ito na yung pinakamalaga, di ba? Ito yung talagang liwanag ng buhay. Di ba? Liwanag ng buhay. Yung mata na talagang, ito yung talaga para nakita mo yung ganda na binigay ni Lord na mundo, di ba? Oo, and then, ayan, bahala ka na din kung ayoko daw sabi ni Sir Narciso, yan, pang Canada. Kahit walang pera basta may mata. Ito tama naman po. Oo. Yan, next po, Tek. Ayan, I'm totally fine working extended hours since this is my passion. Dapat dito sa ginagawa nating negosyo, kailangan ano siya, love mo na yung ginagawa mo, di ba? Yung hindi ka na rin ano din, napapagod, kumbaga may konting ano lang din. Problema, baka umaayaw ka na. Di ba? Di, ang tagal din natin sa abroad, pero di naman natin inayawan. Di ba? So, konting ano lang dito, di ba? Tuloy-tuloy lang din itong ginagawa natin. Okay? So, next po, Tek. Ayan, love your work, pagtanggap sa mahabang oras, ano ba ba yan? Motivation mo, pag-unlad sa, siyempre matuto ka din dito sa ginagawa natin, sa balansing pamumuhay.
If you are passionate about something, you don't have to be paid to do it. O, di ba? So, kailangan mo talagang, ano rin, di ba? Minahal mo yung trabaho mo. Ganun din naman dito. Love mo rin tong ginagawa natin. Oo, kasi diyan naman talaga eh. Nanggagaling talaga yung passion, yung talagang gigil mo din. Oo, yung love mo na ilang years ka na rin ba dyan sa pagiging OFW mo? Di ba? Love mo din. Pero dahil lang sa pera, kaya tayo, yun, minamahal natin yung trabaho natin, di ba? Dahil sa pera. Oo. So, next po, Tek. Ayan. The nine most common regrets people have at the end of life. Ayan, mahaba yung ano natin, mayroon daw nine na pinaka-common daw na regret sa atin mga tao na yun, katapusan ng buhay. Ano ba yan? Oo. Basahin natin yan. The 6 years. So, mahaba yan. Next na lang po, Tek. Oo. Mga ano yan. They wish they had been more loving to the people who matter the most. Ano ba yan? Wish daw natin. Oo, na siyempre yung loving mga tao sa kung ano man yung bagay na meron sa atin na gusto natin na ibigay, di ba? Sa mahal natin sa buhay. Oo. Pero mas maganda pa rin na yung ano natin, di ba, maturuan sila na ano din, magnegosyo. Okay? Yun na lang ang wish natin sa mga ano natin, di ba, sa mga mahal natin na marunong sila magnegosyo para hindi lang hingi ng hingi sa atin. Oo, para makaipon naman at makauwi na rin, di ba? So, next po, Tek. Yan, they wish they had been a better spouse, parent, or child. Ayan. So, siyempre, para maging better din talaga, yung pagtulungan din natin to, ayan, sa ano man yan, sa asawa man, sa parents man, ayan, turuan ng maayos na yung habang bata pa, di ba? So, talagang mas maganda talaga na habang bata pa yung mga pamangkin natin, anak natin, turuan na natin magnegosyo para makaalis na rin sa, yun, sa rat race na hindi na rin maulit yung nangyari sa atin. Okay? So, may tumatawag ata. Ayan. Hello, hello, hello. Ayan, number 3 po, Tek. Ayan. They wish had not spend so much time working. Ayan. Siyempre, wag mo nang ibuhos lahat yung oras mo sa pagtatrabaho, di ba? Na ang gawin mo din is talagang, ito na lang din. O, pahinga-pahinga ka naman, and meron na tayong sistema na sinusunod. Oo. And kami na yung bahala sa inyo. Di ba? So, next po, Tek. They wish they had been taking more risks. Ayan. Ay, siyempre, yung ano natin dito, yung pag-take natin ng risk, may magandang naidudulot din. Di, lahat naman tayo, nag-take tayo ng risk, di ba? Na pagiging OFW, nung pumunta tayo dyan sa ibang bansa, hindi rin natin alam kung mabait ba o salbahe yung amo natin. Pero hindi naman lahat. Meron at meron din, kagaya din ng Pilipino, di ba? Okay. Next po, Tek. Mabilisan lang to. Ayan, they wish they had been happier and enjoy life more. Okay? So, yan, enjoy yung buhay mo. Mas masaya ka, na-enjoy mo. And then, eto na, yung ano natin, yung digital. Dito, talagang masaya talaga dito sa community natin. Marami kang makikilala, marami kang natututunan, hindi lang abot sa kitaan. Oo. And dito, kumustahan? Kumusta ka ate? Kumusta ka kuya? Di ba? Di ba yung pagkumustahan natin nakakagaan ng pakiramdam. O buti pa to, kinukumusta ka, di ba? Samantalang pag malapit ng sahod, saka ka lang maalala, kumusta tito? Padala na naman. O, di ba? O, alam naman na natin, malapit ang sahod. Mas alam pa yung mga tagan dito sa Pilipinas, di ba? Yung sahod natin. Kasi ikaw na sumasahod. Oo, next, protect. Ayan, they wish they had lived their dream. Di ba? Mabuhay tayo sa pangarap. Oo, siyempre, kung mabubuhay tayo ng pangarap, maganda talaga na may pangarap kaysa walang pangarap, di ba? Lakayan daw natin ang pangarap para siyempre, pagka mababa man yung makuha, may pangarap pa din. Nagpangarap ka ng eroplano, barko, di ba? So, maraming pangarap. Ano ba yung mga pangarap mo? Yan, i-type mo naman kung ano yung pangarap mo. Babasahin natin yan. Papakinggan ni Universe yan.
Next protect, ayan, they wish they had taken better care of themselves. Ayan, alagaan mo daw yung ano doon, di ba? Yung kalusugan, ayan, yung mas ano ka, komportable ka rin sa ano mo dyan, sa pamumuhay. Oo, maganda talaga na yung kalusugan natin. Ito talaga yung ano natin, di ba? Pinakapuhunan natin. So, lahat ng mga nandito, ayan, alagaan ninyo yung sarili. Mga mamaya, pati sarili mo, kinakalaban mo na eh. Lagi na mo lang sinisisihan. Sabi mo naman sa sarili mo na, I love myself. Lagi mo sabihin gano'n, di ba? So, magaling ka, sabihin mo gano'n. Sabihin mo pangalan mo, di ba? Kung hindi sila naniniwala sa'yo, ako, naniniwala kasi magaling ka. So, yan is protect. Yan, they wish they had done more for others. Ayan. And siyempre, sa mga gusto natin makatulong sa iba, di ba? Kailangan din natin na hindi lang naman puro sa atin, selfish. Baga, gusto natin makatulong sa mga minamahal natin. Then, yun, i-ano mo lang din. Ibigay mo din yung sakto lang. Huwag naman sobra. Baka abusuhin ka. Inabuso ka na ba? Oo, alam ko na lahat ng OFW dito, naabuso na eh. Kasi alam naman natin talaga, lahat ng problema dito sa Pilipinas, ikaw ang takbuhan. Kapag alam nilang ano din, kapag ikaw naman may problema dyan sa abroad, di ba? Wala ang takbuhan. Sarili mo pa din. Eh, buti na lang nandito tayo na community, di ba? Digital base. So, di ba? Ano yung takbuhan? Takbuhan mo din kami. Takbuhan tayo. Next protect. Ayan, they wish had been chosen more meaningful work. Ayan. Siyempre, abang ano tayo, nagtatrabaho tayo, mas may makahulugan pa. Di ba? Na yung right, ano mo, chosen mo. Oo, yung pagiging ano mo din, may isang decision, decide, na talagang ikaw lang yung nakakaalam. And dapat ito yung, alam mo yung mas tama na ano din, na pagpili. Yan. Next po, Tek. Yan, yung time mo. Ayan, hindi na maibabalik yung time, di ba? Oo, so lumilipas yung oras, na ano din, di ba? Yung kagandahan dito, may ano tayo, may family freedom. And then, ayun, nandito ako sa Isabela pa lang ngayon. Oo, and kasama ko yung family ko. Ito yung kagandahan ng ano natin. May family freedom, may financial freedom. Oo, talagang napakaganda talaga ng ano natin, ng negosyo natin dito sa digital. Okay, next po, Tek. Ayan, saan ka ba dito? Ayan, sayang. Oh, sayang daw, sabi ni, ano na, ni nanay na, ni, ano, di ba? And full of regret. Ano ba dyan yung ano mo, di ba? So, talagang maraming pagsaya pag hindi mo sinubukan. And buti na lang talaga, isa ka sa nakita mo to, tayo, di ba? And ang gaan lang din naman, lahat ng kakilala mo, di ano na lang natin to. Sabi mo na maganda talaga itong digital, pagtulong-tulungan natin. Yan, let's protect. Naka, yan, buti na lang daw. O, di ba? And grateful and fulfilled. Ayan, buti na lang at sumubok. Saan ka ba dyan? Sayang o buti na lang? Oo, patay mo naman yung marami kang nasayang. Pero dito na lang, buti na lang, o, 'di ba? Buti na lang daw. O, buti na lang sabi ni ni Sir Joel Miras. Talagang buti na lang. Oo. Yun yung kagandahan, buti na lang at nakita natin tong ganitong opportunity. Yan, next po, Tek. Ayan, passive income will give you the ability to save time in the future. Ayan, tama po yan, di ba? Yung passive income, ito yung sinasabi na natin na yung effort at time ng ibang tao, sila yung gumagawa na hindi mo magawa kahit tulog ka, di ba? O nagkasakit ka, nandito pa rin yung ano natin, yung passive income sa pinasukan mong negosyo. Okay? May ano pa rin, may susunod mo pa rin yung, may future pa din kasi nandito yung gumagalaw na ano natin, na digital business. Ayan, let's protect. Ayan, at the age of, ayan, 0, 25, saan ka ba dyan? O yan, papalipasin mo na lang ba na tumanda na hindi natin to, ano, di ba, na masubukan. Ayan, nag-income generating years. So, di naman talagang, ano, hindi naman tabata tayo. So, tumatanda din tayo, di ba?
So, buti na lang talaga nandito tayo. Katit naman ng ano dyan, ulit, digital biz. Pamilyar na ba sa digital biz? Ayan, sobrang ganda talaga ng community natin, di ba? So, yan, next po, Tek. Ayan, did you know at the age of 65, 84% are broke and 8% still work? Ayan, so, marami talagang ano din, di ba? Yan, happy-happy si Lolo. Where do you think you want to be invest or retirement plan today? And buti na lang talaga na naglagay ka rin dito ng invest mo. Sa lahat ng mga nandito na hindi pa nag-join, ayan, mag-join ka na sa nag-invite sa'yo. Huwag mo nang hintayin na humawak ka ng tungkod bago ka mag-join. Pwede naman yun. Oo, pero mas maganda pa din na mag-join ka na habang ano pa, bata-bata pa. Okay, next po, Tek. The solution is to build a business that will produce passive cash flow. Ayan. Ito na ang pinaka-solusyon na mag-build ka ng negosyo. And ito yung ano talaga, yung passive na siyempre mag-cash flow. Mas umusbong, mas gumami yung income natin sa ganitong negosyo. Okay, next po. Ayan, traditional business. Ayan, ito ba? Ganito yung ipapatay mong negosyo dito sa Pilipinas. Ayan, restaurant. Naku, kaya mo ba yan? Agad, di ba? Di pa naman agad yan eh. Pag-iipunan mo pa yung 2 million na ano mo dyan, na puhunan. Pag laundry naman, naku, grabe din, 1.5. O, kailangan mo din magbayad ng kuryente, tubig, empleyado, di ba? Ang dami. Sa grocery naman, 1 million. O, grabe din yan. Ang dami din, ano din, mga pasipot-sipot. Pag coffee shop naman, yan, 1 million na naman yung, ano din, puhunan. Grabe, ang laki din, di ba? Samantalang dito sa atin, magkano lang yung prestige package natin. Kapit naman ng, ano dyan, 31 accounts. Para matapos na yung 31 accounts. Ayan. And ayan yung mga traditional business na example. Kung magnenegosyo lang din naman tayo, yan, nadaanan naman na natin yan, di ba? Mas malaki pa rin yung malulugi natin, lalo na kung hindi naman sa pag-ano, pero mas maganda yung meron talagang multiple source of additional income na ikalat mo yung pera mo. Okay? Next po, Tek. Ayan, ito yung mga, ito na, yung traditional business. Oo, kung gusto mo mag-traditional business, nako, grabe, ito, maghahanap ka ng location area. Eh, siyempre, alam nga na maghahanap ka ng location mo sa gitna ng bundok. Walang tao doon, o di ba? Lahat naman negosyo, tao talaga naman talagang hinahanap natin. Sabi nila, invite-invite, benta-benta, o di ba? So, ikaw ba naman magtinda ka ng tindahan mo, walang bumili. O, wala din naman kita, di ba? Yung may restaurant, nagluto ka, o, wala nang kumain. O, di ba? Tao din talaga lahat. So, hindi lang talaga na-open man yung mga kababayan natin o mga ano natin, mga hindi nakakita ng ganito. Yan, brand. Kailangan brand yung ano natin. Yung mga gamit, mga alam mo naman, nasa ano tayo, modern world, yung gusto nila, yung talagang patok, di ba? Yan, supplier, kailangan mo yung mag-supply. Ang dami ka lang pangailangan, din ang empleyado. Oo, and then, ayan, accounting, business permit, o personal expenses. Grabe, no? Pagka nag-traditional business ka. Oo. Then, advertising. Oo. So, sobrang dami yung pagkakagastusan kapag ka nag-traditional business ka compare sa ginagawa natin na digital business. Di ba? So, type mo naman yan. I love digital biz. Oo. Next po, Tech. Ayan, traditional business. Ito yung mga competition natin. For example, meron kang tindahan. Oo, na sa paligid ng SM. Hindi, siyempre, yung mga tao, social na ngayon, di ba? Eh, parehas lang din naman tayo may tinda. Tapos, anong gusto mo? Yung nainitan ka ba? Na, di ba, kung merong mall sa lahat ng tao ngayon, gusto yung malamig eh. Di ba, yung nandun na lahat na nandun, na aliw. O, so, marami talagang nalugi ngayon ng mga traditional business kasi kung meron kang business sa sabi ng mga mall, lugi ka na kasi hindi napapansinin yung negosyo mo. Di ba? Next po, Tech. Ayan, competition. Ayan na, yung example. O, di ba? So, talagang marami talaga yung, ayan,
mga nakatabi sa negosyo mo, yan, Graciano, Pure Gold, SM, Robinson, grabe no? Talagang hindi na mapapansin ng mga tao yung negosyo natin kapag yan yung mga katabi natin. Papasok at papasok na talaga yung mga tao dyan sa mga malalaking building na gustong mas relax, di ba? Mas komportable. Okay, so yan, next mo, Tek. Pag mag-franchise ka naman, ayan, ang laki din ng level ng puhunan. Yan, Inasal, 7-Eleven, ayan, Jollibee. So, ayan, laki no? Yung Jollibee, 40 mil, 40, ano yan? Yung profit niya, yung ano niya, 40 million, grabe. Yung puhunan. Ayan yung kinikita din naman ng mga ano yan, mga Jollibee, 7-Eleven, sa Inasal. Pwedeng kitain po ng ano natin dito, yung 200,000 na nilabas mo. Para tayo nagtatanim kasi dito ng mangga, di ba? Hindi naman tayo nagtatanim ng munggo dito. So, 3 to 5 years, yan, straighten mo lang. Talagang makukuha at makukuha natin. Tuloy-tuloy lang, huwag kang bibitaw. Oo, huwag mong bitawan na to kasi ito na yung magre-retire sa'yo na retirement program natin. Ayan, next po, Tek. Ayan, ito si Donald Trump and si Robert Kiyosaki. Ayan, nagtabos ng book. Recommending network marketing as a power for reliable business. Grabe no, yung mga in-income nila sa ano nila. Sa libro pa lang, libro pa din yan, di ba? Yung pag-network, palang tinuturo. Grabe yung ano niya, oh. Si Robert Kiyosaki, yan, US dollar 100 US dollar million. Grabe. Yan si Donald Trump, yung presidente ng ano ba yan, di ba? Ng US. Oh, so, yan, mayaman na pero naging-negosyo pa. Tayong mahirap, hinayin pa, di ba? So, yan yung mga sinusundan natin, yan ang susundan natin ng mga tao talaga. Binabahagi nila yung kaalaman nila, mga, siyempre, may mga libro din naman tayong basahin. Yan. So, bili ka rin dyan, nire-recommenda namin. Next po, Tek. Ayan. And then, ito naman si Richard Branson Network. Ayan, grabe din yan. Billion na ang usapan dito, US dollar. So, ang sabi niya, ayan. So, I'm a tremendous a believer in network marketing. I'm a great believer in entrepreneurs. I think all the future jobs in the next 20 or 30 years will be created by network marketing. Entrepreneurs and other entrepreneurs around the world starting off the scratch and starting at very small and making a real difference in the world. Wala naman daw masama na magsimula sa mababa na puhunan, magnegosyo. Eh, Kasi mas maganda na nagsimula ka sa mababa compare sa puro na lang complain o reklamo, gawan ka na lang din ng paraan. Kung gusto mo talagang mabago yung buhay. Kasi kung wala kang gagawin bago, wala talagang pagbabago. Tama ba? Oo. So, ayan, starting the scratch, sabi niya. Oo. Nagsimula sa mababa, is okay lang. At least ano din yan, wala namang lumaki agad. Nagsimula lahat sa maliit bago lumaki, di ba? So, yan. Let's go, Tech. And then, ayan. O, di ba? Imagine mo, security guard. Walang alam sa negosyo. No time. O, dati complain na, para puro complain, puro reklamo. Hindi makareklamo din kasi, siyempre, alam mo naman yung pagre-reklamo, di naman din nakakatulong. And ayan, isa rin tayo sa na-awardan na. And thank you so much sa mentor natin, si Mentor Jerry, si Mentor Jessica. Oo, proud sa mga mentor natin kasi bukod sa magaling, magkapatid ka, cancel ka ni Sir Josephine, di ba? Ang ganda ng ano natin. Oo, kompleto na tayo dito. Oo. And sobrang sarap lang ng pakiramdam ko na yun, nakamayan ko yung may-ari ng company. Talagang totoo talaga ito. Sabi ko gano'n. Oo, talaga. Kala ko, pinapangarap ko lang ko dati nung nasa abroad ako. Sabi ko, gusto ko rin yan na nandyan ako sa harap. Eh, mahawakan ko rin yung hinawakan na award, di ba? And yun, kaiisip ko lang ang isip ko, pero talagang mabait si boss eh. Kung ano talaga iniisip mo, yun talagang ibibigay niya. Kaya dapat wag kang tamarin na kulitin si universe, di ba? Kasi alam mo naman, pag pinulit mo, di ba? Tapos ginawa mo ng tama, inaksyonan mo, ibibigay talaga yan. And
Ang kagandahan pa, kulitin mo si mentor, si mentor. Kung hindi mo alam, mentor, turo naman, di ba? Ganun naman dito sa digital business. Ayan, next po, Tek. Ayan, di ba? Kung nakita ninyo, ayan, si Mentor Jerwin, si Mentor Jessica, magkapatid, pero alam mo ba ninyo na kinita nila sa loob ng isang taon? Ayan, 5 million. Imagine mo yan, magkano lang yung nilabas nilang puhunan? 400,000. Magkano yung binalik? Ano lang yan total income lang ng 2023 yan, wala pang 24. So, hintayin natin. So, and then, mas lalo na dito ngayon, 2025, kasi, di ba, noon, sa field, ngayon, mas mabilis na, kasi nasa online na tayo, di ba? Ito yung kagandaan. Sobrang, ano na lang, ang gaan, ang dali, ang bilis. Oo, di ba, imagine niyo ngayon, mas lalong dodoble pa yan. I think, baka, ano na to, 10 million, 15 million na nakikita ang mga mentor natin, di ba? Oo. Kayang-kaya yan. Kaya mo din, kaya natin. Pagtulungan natin. Ayan, next topic. Ayan, gusto ko lang ng simpleng buhay. Dalawa lang naman yung ano natin, di ba? Yung tatayuan natin. Mahirap o mayaman. Simple, di ba? So, mas maganda pa din yung mangarap na kasama din family. Ayan, ayan. Ito yung simpleng buhay. Sabi, siyempre, may ibigay mo rin. Di naman pwede yung ano lang, di ba? Yung kumain ng 3 beses. Marami pa rin pangailangan. Lalo na educational, allowance, di ba? And health. Yan. Kailangan nakaplano din lahat. Yan. Next po, Tech. And we are offering you life with option. Ayan, ito, ino-offer na namin yung digital online business. Oo, ito na yung right way. Huwag ka na kung saan-saan ka pa dumaan. Huwag ka lang kaliko-liko pa. Oo. Kung nakita mo na ito, ilaban mo na, dire-diretso mo na, tuloy-tuloy mo na, huwag ka nang lilingon sa iba. Kumbaga, parang si kabayo ba, nakaterepa, nakaganyan na lang, oh. Di ba, pagka yung kabayo, di ba, yung mga tawag nito, yung karera, di ba? Nakaganyan talagang focus sa ano. Pero may mga option naman tayo. Ito yung mga pagpipilian. Oo, ito naman pipili ng daan mo talaga. Kahit anong ganda ng sinasabi namin, ikaw pa din naman yung masusunod kasi hindi namin hawak yung decision mo. Oo, pero nandito kami para makita mo din ito. So next po, Tech. Yan, you just made the best financial decision in your life. So lakasan mo yung loob mo, yan. Ito na yung pinaka-right na decision mo na magkaroon dito. Okay? Sa pagdating sa financial. Yan. Yan, next po, Tech. Ay, wala na ata. Patype naman ng ano dyan, di ba? Kung isa ka sa may natutunan din, sa susunod, mas gagalingan pa natin. Ayan, congratulations everyone at nakinig kayo and natutuwa lang din ako kasi nandiyan kayo na talagang ano din, na kahit sobrang pagod ninyo, ayan, nakinig kayo yung ginagawa ito. Ayan, I love you all and ibabalik ko na sa napakaganda nating host. Back to you, host Prisa. All right, ayan. So thank you so much, Mentor Jomar. So sa lahat ng mga nandito ngayon, please type, thank you so much, Mentor Jomar, for sharing, syempre, ng bakit kailangan talaga natin magkaroon, di ba? And bakit kailangan natin i-pursue, okay, yung digital business na meron tayo ngayon. Ayun, so thank you so much ulit, Mentor Jomar. 'Di ba? I know for sure sa lahat ng mga OFW ngayon, marami kayong naging realizations, tama? Kasi syempre being an OFW, sabi nga, it's not a lifetime job. Tama? Hindi habang buhay na malakas tayo and the same time, hindi habang buhay na kaya natin mag-provide para sa family natin. Kaya the best yung digital business na meron tayo right now. Kasi syempre, pwede itong makatulong sa'yo na habang meron kang work dyan as OFW, pwede mo na siyang gawin. Ayan, so again, thank you so much, Mentor Jomar. And right now, syempre, last na ipapakilala ko sa inyo is isa to sa mga guest sharer natin. Isa din po tong OFW from Singapore naman. And right now, di ba, isi-share niya kung ano yung naging journey niya. Di ba? And
Kung ready ka na, ayan, so please type, I am ready. Ayan, so para makita ko na kung ready ka na makilala yung guest sharer natin for today. Ayan, so yan, ready na si Ate Nova. Ayan, so hello po. Ready na din si Ate Lourdes. Si Aris, OFW from Dubai. Ayan, so nakikita ko pa din yung mga OFW business partners natin na tutok talaga, di ba, na makinig dito sa ating event for today. Kay Ate Lourdes, kay Kuya Alberto, and kay Ate Press. Ayan, so hello sa iyo dyan. And hindi ko napapatagalin, di ba? Ipakilala ko na yung ating guest sharer for today. Walang iba, kundi si Mentor Teresa Malabad. Are you ready for the moment? Get ready to ride. Calling all the fighters, calling on survivors. Are you up all nighters? We can take it higher. Let's do this. Hello, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng participants. So, meron tayong 37 million participants. So, nasa ang sulok ka man ngayon ng mundo. So, ano po, hello po sa inyo. Ayan, so hello sa kay ang bilis. Ang bilis ng mga participants natin. So, ayan, hindi ko po sila maisa-isa. Ayan, so from Italy. Wow, ang galing. At saka meron pa rin tayo shout out po sa from Kuwait o sa mga OFW natin dyan. At meron din po tayo sa Africa. Wow, grabe. At saka eto si Narciso from Canada. And eto din from Qatar. Si Lisa. So galing din po ako dyan sa Qatar. So grabe, no? Kahit saan ka man ang sulok ng mundo, so pwede nating gagawin yung digital biz natin. Okay? So, pasalamat po ako sa digital biz community natin kasi ito po yung isa sa dahilan kung bakit ako nakapag-for good. Okay? So, alam nyo, ayan, so ayun pa, humabol pa po si, ano ba yan, si Jojo from France. So yan, ang galing. Ito pa, meron pa si Melanie from Saudi. Oh, grabe. Ang dami nating nasa ibang bansa, no? So, hello po sa inyong lahat. And okay, so by the way, sa mga hindi pa po nakilala sa akin, so ako nga po pala si Teresa Malabad, former OFW po from Singapore. So for almost 6 years din po ako na naging OFW. So alam mo na hindi ko akalain. Okay, so sino po dyan? Sino po dyan yung mga na nakita tong opportunity through online. Okay, pa-type naman ako dyan ng number 2. Yung mga yes, ayan. So, grabe. So, online po pala lahat ito, no? So, ayan. Wow. So, grabe. So, online. So, same po tayo. Same po tayo na online din po ako. So, dati, nakita ko lang din po tong opportunity sa Facebook. So alam naman natin, tayong mga OFW, 'di ba? So while meron tayong extra time. So lagi po tayong nag-browse sa Facebook. So buti na lang nakita ko tong opportunity. So ito po yung life ko before. So imagine mo, kung hindi ko to nakita yung opportunity na to, nandyan pa rin ako sa Singapore, di ba? So, sino po yung mga nasa Singapore dito? So, I'm very grateful po dahil po sa sa mga mentors natin na syempre si Jessica Peralta, mentor Jessica Peralta, kasi galing din po siya Singapore. So, grabe, sabi ko, kung ano yung buhay, sabi ko sa sarili ko, kasi na-meet ko rin po siya sa Singapore. So, silang dalawa ng kapatid niya na si Mentor Jerwin Peralta. So, sabi ko, gusto ko yung buhay nila. Na gusto ko rin po na maging kagaya nila na nagta-travel around the world, hindi po nagtatrabaho, 'di ba? So ang sarap sa feeling, no? Na gano'n. So kaya
ano, napaka-swerte nyo po na nandito po kayo sa Digital Biz. At i-congratulate mo yung sarili mo at pasalamatan nyo po dito yung taong nagbigay sa'yo, nag-send sa'yo ng link dito kasi imbis na kung saan-saan ka, di ba, kung ano yung pinapakinggan mo or ano yung pinapanood mo, nandito ka para matuto. Yan. So, kaya I'm very grateful, lalong-lalo na po si Mentor Jomar Magsayo. So, ang galing, no? Ang ganda ng mga isinare niya kanina. Kasi talagang na-open po tayo yung mind natin na talagang regarding sa business. And I'm sure maraming OFW po dito na nakaranas na din ng business dito sa Pilipinas. Like yung sa traditional business, di ba? So, I'm sure marami po dito sa mga OFW. So, yun yung kagandahan sa negosyo natin dito sa Digital Biz Community kasi nasa online era na po tayo. At eto yung maganda kasi nasa online at saka international po. At imagine mo, iba't ibang country, iba't ibang bansa yung magiging partner natin dito. So, hindi kagaya ng sa traditional business. Kasi sa traditional business, kung sino lang yung nasa paligid mo, 'di ba? So, yan lang po ang pwedeng magiging market. So, hindi kagaya natin kasi ang galing. Kasi pwede kang magkaroon ng business partner sa Europe, sa US, 'di ba? So, eto yung nagustuhan ko. Nung nakita ko to, and syempre, na-feature din sa, sa Rated K, di ba? So, sabi ko, eto na yung hinahanap ko. Eto na yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Eto yung ika-career ko. Di ba? Kasi, ito lang yung pwede nating gawin, lalong-lalo na kung nasa ibang bansa tayo. Kasi busy tayo, di ba? Hindi natin magagawa na kung pwede man. Kasi yung ibang nasa ibang country, like nasa US, nasa Europe, so ilang jobs po ang meron sila. So may mga nakakilala po ako na ilang jobs ang meron sila, pero syempre, naghahanap pa rin po sila ng opportunity. Bakit? Kasi kulang pa po talaga. And I'm sure na lagi po tayong nagpapadala dito sa Pilipinas. Tama. So, ano yan, napakabait talaga ng mga OFW at saka ang laki ng mga sinakripisyo ng mga OFW. 'Di ba? Kasi, ayan, nagiging ano po tayo, nagiging maano po yung yung ano natin, yung ating puso, 'di ba? Mapagbigay, masyado tayong mapagbigay at hindi na natin mamalayan na yung edad natin tumataas na pala, 'di ba? So, alam mo yung ito yung na-realize ko na hindi pala habang buhay na nasa abroad tayo, 'di ba? So, kailangan natin na um, meron din tayong ibang gagawin. Hindi po tayo makontento lang kung anong meron tayo. Kasi, syempre, yung edad natin, ang ano talaga natin is yung oras. Yung kalaban natin yung oras. At saka ang bilis ng panahon ngayon. 'Di ba? So, ayan po. Next slide, please. Ayan, so ito po yung mga mentors. So, ayan, so nang nasa Singapore pa po ako. And ito si Sir Joseph Lim. So, siya po yung isa sa mga nag-guide din sa akin. And syempre, yung na-mention ko po kanina na si Mentor Jessica Peralta, si Mentor Jerwin Peralta, and syempre si Mentor Jomar na laging nandyan po talaga. Kaya pasalamatan po talaga natin yung ating mga mentors kasi sila po yung gumagabay sa atin na paano gagawin itong business na to and paano rin natin to gagawin habang nandyan po tayo sa abroad. At syempre, nang dahil po dito, kaya rin po ako nakapag for good. O, diba? So, I'm sure marami po kayong natutunan dun sa sinasabi ni shinare ni Mentor Jomar, 'di ba? Kasi na-open po talaga yung mind natin and ang dami ko rin pong natutunan doon. Kasi eto, dati hindi ko rin naman po alam kung paano dito at saka
kagaya mo lang din po ako. Kagaya mo lang din po ako na dati nakikinig lang din sa mga ganitong trainings, sa Zoom trainings, 'di ba? Pero nung matutunan ko, eto ngayon, hindi ko akalain na nandito na ako ngayon nagsasalita sa harap ninyo. Okay? So, ang bilis ang bilis na ano kanina ng ano natin, no, ng slide. So, galing po pala ako ng Davao. So right now, kakabalik ko lang po dito sa Bicol. So kaya medyo parang matigas talaga. So shout out po sa mga Bisaya, mga bisdak po dito. 'Di ba? So sa mga nakarelate talaga. Ayan. So next slide, Tech, please. Ayan. Okay, so ito yung maganda dito kasi syempre, magkakaroon din po tayo ng family. So, alam mo yung minsan, I'm sure, meron dito sa inyo na nararanasan na din na hindi po pinapaniwalaan ng kanilang family or near na mga relatives or mga kaibigan. So, sila pa po yung talagang hindi maniniwala sa atin kung ano yung nakita natin. And good news, kasi dito po, magkakaroon po tayo ng family na tutulungan po tayo at lalong-lalo na dito sa Digital Biz community kasi tutulungan po tayo kung paano yung ating mga pangarap, 'di ba? So, kaya I'm very grateful dito sa digital community kasi nang dahil dito, so kaya po ako nakapag for good. And nandito na po ako ngayon. Siyempre, tumutulong na din po sa mga kapwa nating mga OFW para sila naman din, kayo din naman po ang next na makapag for good at siyempre makapag-ipon habang nandyan po sa ibang bansa. Ayan. So, next slide, please. Ayan. So, ito yung isa sa mga tao na nagtiwala po sa atin, di ba? So, I'm very grateful po sa mga taong nagtiwala na kahit sa online lang po talaga na nakilala kayo. Pasalamatan niyo po yung mga taong nag-introduce sa inyo, kung sino man yung taong nagpakita sa inyo ng opportunity na to dito sa Digital Biz kasi um, wala po. Kasi ako, hindi ko rin po ito malalama. Hindi ko rin po ito makuha kung ano yung mga narating ko dito sa community kung hindi po dahil sa mga mentors natin at syempre sa Digital Biz community. Ayan. So next slide, please. So, eto naman. So, eto yung maganda kasi dito sa left side. So, eto naman yung kinita ko while naging part-time po ako nung nasa Singapore pa po ako. And syempre, uh, eto namang nasa right side is eto naman po yung kinita ko last month. So, 'di ba? Sabi ko kasi nung nasa Singapore pa po ako, kaya naman palang kumita na ito nga nasa part-time ko pa lang siyang ginagawa. Pero kumita na ako ng ganun, 'di ba? So nalagpasan na po yung kinita ko sa monthly income ko doon sa Singapore. So sabi ko, nakapag-decide ako na gagawin ko tong full time. So right now, naging full-time na po ako and ginagawa ko ng bago pa lang po ako nila full-time dito, 'di ba? So ang laki na talaga ng kinita ko. So, I'm sure, and this year, ito naman po yung isa sa mga goals ko na makuha po natin yung Millionaires Club, 'di ba? So, kung ikaw naniniwala ka sa sarili mo na kayang-kaya mo at ito yung magiging taon mo, 'di ba? So, pa-type naman ako diyan ang number 8 kung naniniwala ka na ito yung taon mo, ito yung breakthrough mo, 'di ba? Na mag-iiba po yung magiging resulta mo this year. Okay? So, nang dahil po sa tulong ng Digital Biz at syempre sa mentors natin. Okay? Diba? So grateful po talaga. Okay? So, ayan. Ang dami pong mga naniniwala na talagang ito yung magiging breakthrough natin this year sa 2025. Yes, kayo na po ang next na makapag for good and syempre makapag-ipon. And eto, nakapag-travel na din. So, eto yung gustong-gusto ko talaga na magta-travel. So, sino yung mga gusto dyan na makapag-travel din na hindi lang, na makapunta sa ibang bansa na hindi na
magtrabaho. Kung hindi, mag-travel, 'di ba? So ang sarap mag-travel. Ayan, ayan. Yes, ayan. So gusto ni Sir Narciso. Ayan. So si Sir Almer and yes. Ayan, si Ma'am Lourdes. Yes, kayo na po ang next na magkapag-travel. So, hindi lang international, sa local, sa Pilipinas, kung hindi sa international. At ang sarap nun, lalong-lalo na pag kasama natin yung family natin, di ba? Masarap po mag-travel na ah, kasama natin yung family natin, di ba? At saka, syempre, makapag-lifestyle din tayo. At ito yung maganda kasi dito sa community natin, dito sa, mayroon tayong mga free, 'di ba? So, nakapag-hit naman tayo ng Wensha Spa, 'di ba? So, alam mo yun na dati-dati, hindi ko naman to na-experience. So, nakakapag-skating tayo, 'di ba? So, parang dati, ito yung mga pinangarap ko dati na nagiging reality na po. And I'm sure na kung ano man yung pangarap mo ngayon, kung ano man yung gusto mong mangyari ngayon, 'di ba? So, mangyayari at mangyayari na yan the moment po na simulan po natin. And eto may nag-comment na, ayun, sasali na agad ako. Yes, simulang sayangin yung opportunity kasi kung may mga hindi pa po member dito, naku po, ito yung sign. Ito po yung sign kasi January po tayo simula po ng taon, kaya wag mo nang patatagalin pa. Kasi the more na pinatatagal mo, the more na walang mangyayari sa'yo. And bilang isang OFW, matagal na po tayong nag-iisip, 'di ba? So, sa mga OFW dyan, kung ilang taon ka naman dyan, or kung bago ka pa man dyan, so mas lalong magpasalamat at nakita mo itong opportunity na to kasi hindi mo na kailangan pang magtagal dyan. 'Di ba? So, kailangan magsimula tayo sa digital business community. Kasi dito, hindi ka po nag-iisa. Dito, magtutulungan po tayo dito. So marami pong tutulong sa'yo na makuha mo yung pangarap mo. Maraming tutulong sa'yo na matutunan mo yung negosyo dito. 'Di ba? So hindi po ikaw na hahayaan ka na lang, 'di ba? So ang galing talaga ng era natin ngayon kasi online na. So, hindi kagaya dati, no? 'Di ba? Isipin mo, iba't ibang bansa nakakausap natin at syempre naku-communicate natin. Samantalang dati, hindi natin alam kung hindi natin maku-communicate, 'di ba? So, napakaganda na ng ano natin ngayon. At saka, lalong-lalo na sa sistema ng digital business. 'Di ba? So, ito nga may kasabihan na money without free time is worthless and free time without money is pointless. And I'm sure siguro marami dito sa mga OFW na marami ding pera. Pero yun nga lang, wala po talaga silang oras. Kasi, syempre, kapag ka nasa ibang bansa po tayo, lagi po natin iniisip yung trabaho natin. And marami po talaga tayong time na talagang hindi natin magagawa kahit na may pera tayo, 'di ba? So, mas masarap pa rin na meron tayong pera at meron din po tayong oras. So, dapat magkaano po 'yan, magkasundo. 'Di ba? So, ayun lang po ay sa mga nandito po na hindi pa po nakapag-member. So, simulan mo na, subukan mo na. Kasi kami, sumubok lang din naman po kami. 'Di ba? So, kung hindi namin sinubukan, wala pong nangyayari. And I'm sure kung nagawa namin, ng mga OFW, nagawa namin ni Mentor Jomar. So, I'm sure kayo na rin po ang next na magiging makapag for good at makasama yung family ninyo. Okay? So, thank you so much. At ibabalik ko na po sa ating napakagandang host. Ayan, si Coach Criza. Yes, ayan. So, thank you so much, 'di ba, kay Coach Teresa for sharing your journey dito sa community natin. At the same time, you're turning ambitions into achievements. Congratulations po, and sa lahat ng mga nandito ngayon, 'di ba?
Please type naman. Thank you so much, Coach Teresa. Ayan. So, sa lahat ng mga nandito ngayon, pa-open ang camera kasi patapos na din po tayo. And sa lahat po ng mga members natin, ng mga leaders natin, thank you so much again. And sa lahat ng guests natin, balikan mo yung nakapag-share ng event natin for today kasi I know for sure, di ba, may maitutulong sila sa inyo. Okay? So ngayon, please open your camera para po for our picture taking. Ayan, so para makita po kayo, 'di ba? Yan, ang dami na nag-open cam. Nakikita ko na ang lahat. Ayan, so i-ano ko na lang po, magbilang na lang ako para makapag-picture taking na tayo. Ayan, so open cam po tayong lahat. Ayan, so 1, 2, 3, smile. Isa pa po. 1, 2, 3, smile. Ayan, so lahat na po tayo. Pa-open po ng camera. Ayan, so bilang na lang po ulit ako. 1, 2, 3, smile. Ayan, isa pa po. Ayan, 1, 2, 3, smile. Alright, again, sa lahat ng mga nandito ngayon, thank you so much sa pag-attend ng ating event for today and see you po sa mga next na event natin and God bless po sa ating lahat.